Magandang araw, gabi o hapon sa inyong lahat. Saan man kayong dako sa mga nakikinig sa atin. Ito po ang inyong YouTube channel ni Papa Tutri, TV channel. Of course, ngayon may mahalaga tayong topic tungkol dito sa mga alam niyo naman, nauuso na naman yung mga basher. At hindi lang ito basta-basta basher. At ito ay talagang parang ang mga basher ngayon talagang wala nang pinipili eh. Kumbaga parang wala na silang pakialam sa kahit yung tao nasa, sabihin na natin nasa halos dumadaan na sa sakit Alam niyo na yung ibig ko sabihin kung ano yung itatopic ngayon sa atin sa Papa Tutri TV channel sa YouTube. Sa nga pala, makikiusap lang po sana ako na kung sino po ang hindi pa po nakaka-like and subscribe, pakihit po yung notification bell para may alam po ninyo kung minsan po ay nag-upload ang inyong lingkod. Maraming salamat. At babalik na tayo sa topic natin. At sana at ito ay maging open. Ibig sabihin, maging mapanuri tayo. Huwag muna tayo humusga, Okay? Okay. Last week, meron po tayong masasabi nating na medyo masama na balita. Ito po ay tungkol kay Dr. Willie Ong. Alam po ninyo, isa po ako sa mga lagi nakasubaybay sa mga vlog niya, especially during that time na pumupunta siya sa mga bahay-bahay para magbigay ng mga payo sa mga pasyente. Ito ang nakakapagtaka. Sabi nila, hindi natin alam, biglang nagkaroon siya ng ganitong sakit. So, itong sakit na ito, ay ayon sa paliwanag, nagbibideo kasi si Doc William, ayon sa paliwanag na, ito ay talagang anytime parang bomb na pwede niyang ikamatay or pwede niyang, kumbaga, hanga ako sa kanya Kasi, pinakita niya yung tapang niya. Pero ngayon, ito ang problema. Diba? So, alam naman natin marami na tulungan, although hindi pinalad po that time 2022, Doc Willie Ong ran for Vice President. And siyempre ang presidente niya is Isko Moreno. Hindi po siya pinalad. And then sayang ngayon pagkakataon niya, pagtakbo ng senador, nakita niyo naman sa mga survey hindi nawawala ang kanyang pangalan. Pero may time na bigla nagulat tayo, last week nga, na naglabas siya ng video at nainamin niya na mayroon siyang saklumang cancer. So, yung iba, alam na siguro ninyo, napanood nyo na what is meaning of yung sakit na yon. Ang masakit, ito. Alam niyo, kung ikaw ay talagang may pusong tao, di ba? Kung may puso kang tao, alam mo sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo na hindi mo gaganunin yung tao Hindi mo, si Doc Willie Ong, kilala natin yan. Hanggat maaari, ayaw niya kayong painumin ng mga ganitong gamot kasi may epekto nga naman yung kidney. So ginagawa niya mga remedy, mga ganito, kailangan mo lang ng ganito, more fruits, more vegetable. Well, in short, ito ang problema. May mga taong sadyang ang utak, utak talong. Diba? Oo. Utak talong. Hindi nila iniisip na ano ba to, gato. Biruin mo nandun na yung si Doc Willie Ong sa ganung kalagayan, nakukuha pa nila mag-comment. Buti sana yung iba maganda yung kaya mo yan, Doc. Doc Willie Ong, just pray lang, ganon. Alam mo, pang masakit kung makakabasa ka pa ng
Yung sasabihin nila oh, ngayon lang kami nakakita ng doktor na nagkasakit, di ba? Sabi ko, ang babaw ng, ganun kababaw ba ang utak ng mga tao? Di ba? Unang-una, nagsasakripisyo na yung mga tao, di ba? Nagsasakripisyo na yung nagsasakripisyo na yung tao. Nakita niyo naman yung pain, yung pagkain niya. Ako, sino hindi makaka-react sa ganyan na pinapakita niya na ito ako ngayon, dati ito ako, ngayon ito ako, ang payat ko, tignan niyo, binuksan niya yung ano niya, yung mga kinakain niya, pinapakita niya. Pero yung mga taong ito, yung mga nagko-comment ng hindi mo alam kung nagpapapansin o kulang sa pansin o sadyang tanga, 'di ba? 'Di ba? Kasi isipin mo magko-komento ko na lang, sasabihin mo pa yung ganun. Sasabihin mo na, oh, sa nakakita ng doktor nagkasakit. Ibabalik ko muna yung tanong sa inyo. Sa nakakita ng barbero na kaya niyang gupitin ang sarili niya, 'di ba? Oh. Sa nakakita ng dentista kaya niyang bunutan ang sariling ipin niya. Oh, 'di ba? Kasi masyadong mababaw. Kumbaga, makapag-comment lang. Imbis na isama nyo sa panalangin sa dasal, alam naman natin na si Doc Willie Ong maraming natulungan. Hindi na natin pwedeng i-excuse yun eh. Kaya lang ang sa akin, napatutuloy ba't ka nagko-comment ng ganyan? Kasi kasama to sa programa ko. Kasi dito mo makikita kung anong ugali ang mayroong Pilipino. Yung ugali nila parang hindi mo maintindihan. Gumawa ka ng tama. Sasabihin nila, pangit. Gumawa ka ng tama. Sa social media, sasabihin nila, politika. Hindi mo tuloy alam kung saan ka lulugar. Alam niyo yung point ko? Ngayon, ito yung kay Doc Willie Ong ang malaga. Si Doc Willie Ong ay nakakaranas. Ito po ay hindi biro sakit. Oh, especially ang pagkakaalam ko dyan, talagang ang inaano dyan, yung kanyang heart. Makikita nyo. Pero, kung talagang susuriin ninyo, yung mga kanyang natulungan, hindi biro. Kaya sabi niya, ang sakit-sakit. Alam nyo, miski ako parang nagusto kumaluwa ng sinabi, ang sakit-sakit. Biro mo, dati ako nagsasabi sa kanilang ganito, tapos makakarinig ako, binabasyak ko na ang doktor, o akala ko ba, doktor ka, na sinasabi mong ganito. Saan kaya kayo kumukuha ng lakas na magkomentong ganun sa taong nangangailangan ng panalangin? O kailangan, huwag na lang, sabihin na natin na kailangan ng suporta. At mahalaga dyan yung panalangin. Yung recovery, malakpasan niya yung ano niya. Pero hindi eh. Ang nagiging sakit talaga ng Pilipino, eto. Kaya hindi tayo umaasin sa mga Pilipino. Oo, totoo lang. Oo, totoo lang. Alam mo ang Pilipino, tatlong klase ang Pilipino eh. Una, marites. Diba? Pangalawa, basher. Diba? O, ano yung pangatlo? Ha? Yung matindi yung pangatlo. Hindi pa alam yung istorya, sa kanya, tapos na. Yan. Yan ang mga Pilipino. Tayong mga Pilipino, ang hirap natin umintindi. Kahit alam natin yung taong nangangailangan ng pansin o kailangan isama natin siya, tulungan natin siya, lalo kang ilulubog. 'Di ba? Minsan sabi nga nila, ano ba ang utak ng mga Pilipino? Alam mo, buti pa yung ibang lahi eh. Hindi ko na inaangat pare-paro tayong Pilipino eh. Buti pa yung ibang lahi. Sa kanila, pag nasasaktan yung kapwa nila lahi, pinagtatanggol nila. 'Di ba? Dito, parang lumalabas, kalahi mo na, bibigyan mo pa ng big issue. Ito ang masakit sa social media. Aminin natin, social media. YouTube, Facebook, Instagram, lahat yan. Ito masakit. Naging abusado ang tao
sa paggamit ng social media. Yan ang tanging naging dahilan. Yan ang naging hindi na kayang pigilan. Maniwala ka sa hindi eh. Ang tao ngayon, mag-shutdown lang ng isang araw ang Facebook, akala mo mamamatay na eh. Oo. Oo, akala mo mamamatay na eh. Naku, ba't gano'n? Ganyan naging dating sa atin ng social media. Although maganda ang social media dahil siyempre, communication, nakikita natin yung mga taong hinahanap natin, pero inabuso. Pero ang tanging pakiusap ko, huwag nyo nang idamay sana yung mga taong alam nyo nang nangangailangan ng tulong, alam nyo nang nangangailangan dumadanas ng mga hirap at sakit, pati ba naman doon may kasamang bash pa? Diba? Minsan-minsan, mag-isip-isip din tayo. Isipin ninyo, kayo lumagay sa kalagayan ni Doc Willie Ong na gano'n ang katayuan ninyo. Tapos kami magsasalita na negative na komento. Di ba? Masakit sa pamilya mo. At lalong-lalo na masakit sa may sakit. Dahil ibis na maging mataas yung kanyang moral, nagiging mababa dahil sa sinasabing komentong mga hindi mo alam kung saan nila nahuhugot yung komento eh. Kaya nga sabi ko, wala bang karapatan magkasakit ang isang doktor? Wala bang karapatan magkaroon ng karamdaman o malubhang karamdaman ang isang doktor? 'Di ba? Parang ano doktor tingin niyo si Superman, 'di ba? Anong tingin niyo kay doktor pag bulletproof, kahit anong bala hindi tatablan, 'di ba? Hindi ganoon eh. Lahat tayo tatablan pare-pareho ng sakit, whether you like it or not nga yan eh. 'Di ba? Kaya nga ang tanong ko, saan kayo nakakita ng barbershop na kaya niyang gupitin yung sarili niya? Saan kayo nakakita na karpintero? Karpintero nga hindi niya magawa ang bahay niya eh. 'Di ba? Ganito rin yung kay Doc Willie Ong. Ibis na binabash niyo siya, maawa kayo. Marami siyang natulungan. Napunta lang siya sa hindi niya rin gustong sakit. Unang-una, hindi niyo pwede ikatwiran. Saka nakakita, doktor, may sakit. O di ba doktor ka, ba't hindi mo magamot ang sarili mo tapos nagpapayo ka pa? Bakit? Lahat ba ng pinayuhan niya? Lahat ba ng sinabi niya? Hindi ba nakatulong sa inyo? Di ba nakatulong sa atin pare-pareho yan? Ngayon siya ang nangangailangan ng pag-intindi at konting panalangin para sa kanyang mabilis at sana gumaling at sana malakpasan niya yung pinagdadaanan niya. Hindi natin magawa. Diba? Alam mo, pare-pareho tayong Kristiyano. May mga Kristiyano tayong mga ano. Pero alam mo, minsan, yung Kristyanismo natin parang nawawala. Oo, para na tayong para tayong basta makapag lang. Oo, yung kumita lang, mag-vlog. Diba, ganon? Yung kahit parang sinasanlang mo na yung kaluluwa mo sa pagbablog para kumita ka lang. Kahit makasakit ka ng tao. Diba? What's mo? Saan ka lulugar? Miski ako sa ganyang kalagayan ko, wag naman sana, may sakit ako. Tapos, di ba, marami magkokomento sa'yo, yan, napala mo. Siyempre, imbis na yung moral mo aangat, magmumukha kang parang lalong lumiliit yung tsansa mo. Ano ang sabi niya? Nakuha niya to sa stress. O di ba? Nakukuha niya to sa stress. Yung sakit na yan. Di, kung nababasa ng tao yan, di lalong na-stress. Ibis na kumakalma siya, marami nagpipm sa kanya ng mga note na magaganda, nagpapalakas ng loob. Pero kung papakita nyo, yung mga tatanungin nyo, doktor ka, ba't di mo magamot yung sarili mo? Oo naman. Asan ang utak nyo? Asan ang mga utak nyo? Asan ang mga utak nyo? Diba? Hindi lahat ng social media pwede natin gawin biro-biro. Kasi isipin ninyo bilyon. Hindi lang sa Pilipinas, buong bansa may Facebook. Buong bansa may YouTube. Buong bansa may Instagram. Ilan ang nakakakita niyan?
Ilan ang mga nakakabasa niyan? 'Di ba? At ilan kilalang kilala si Doc William. Alam mo, ang masakit na ito, yung walang iniwan sa volunteer te. Yung pagtapos ng sunog, tumulong ka na, minumura ka pa. 'Di ba? Natulungan mo na, kasalanan mo pa. 'Di ba? Tinulungan mo na yung nasunugan, sinisisi ka pa. Ganito ang nangyayari kay Doc Willie Ong. Kaya ako naman nakiusap sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo namang masyadong gawing para makita lang yung pangalan nyo. Karamihan ng nakikita ko mga nagko-comment ng negative sa kanya. May mga channel, TV. May mga channel. May mga vlog channel. So, ano ibig sabihin? Para sundan yung channel mo sa YouTube o sa Facebook? Para makabadami ka ng follower? Wow naman. Wow naman. Diba? Wag naman. Kung yan lang hangad mo, madali ka naman makiusap eh. Diba? Magpakita ka ng maganda sa live mo. Magpakita ka ng maayos na opinion. Pero kung ito gagawin mo, yung kay Doc Willie, yung gagawin mong way, dahil siyempre titignan yung profile mo eh. 'Di ba? Titignan yung profile mo dahil yung bad comments na nakita sa iyo eh. Titignan yung ano mo. Maiinganyo sila. Oh, ito magaling manira ito. Alam mo naman Pilipino pag nakakita ng ganyan, tuwan-tuwa eh. 'Di ba? Iyan ang impluwensya ng social media. Kaya dapat ang social media, alam nyo, ako pabor ako sa social media. Medyo higpitan. Especially to all vlogger. Kasi ginagawa na lang itong negosyo. Whether you like it or not, negosyo na. Oo. Kahit makasakit na sila, di ba, palibasa, yung tao hindi makapagreklamo, hindi makapagdemanda dahil alam niya magastos. Tandaan niyo, once na kayo ay tinitira ng isang vlogger, pwede nyo siyang i-demand. Pero hindi nyo magawa dahil alam nyo, gagastos kayo. Pero habang hindi kayo kumikilos, patuloy kayong titira at tuwan-tuwa naman yung mga nanonood sa kanya. Ganun yan. Ganyan ang vlogger. Yan ang iniiwasan ng inyong lingkod si Papa Totri. Yung manira ng direkta. Ako sinasabi ko, dahu ito. Wala akong binabanggit na pangalan. Yan ang masakit sa social media. Kumita ka lang, di ba? Sa politika, tingnan nyo. May nalalamang bangag, di ba? May nalalamang yung isang busy raw natin, ganito. Yung senador daw natin, ganito. Yung congressman daw, ganito. Alam nyo, naging money. Earn money ang pagbablog. Dati, naabutan ko, first time kung unang-una ako nag-vlog. Iba-vlog mo lang yung mga kasaysayan, history. Ngayon, maglagay ka ng history sa vlog mo, walang manonood. Mas gugustuhin pa ng Pilipinong manonood ng mga nagmumura ka, may tinitira kang tao, may sinisiraan kang tao. Sana naman nakikiusap ako sa inyo. Kami mga bumbero, okay lang, sanay na kami mga volunteers na ganyan. Sinisiraan kami, sanay na kami. Pero sa ganitong tao na alam natin na malaki ang naitulong na umamin kayo sa hindi, na nanonood din kayo ng programa ni Doc Willie Ong. Diba? Tapos bandang uli, tatanungin nyo, doktor ka, hindi mo kayang gamutin sarili mo. O akala ko ba, doktor ka, magaling ka, pinagbabawal mo sa amin yung ganito. Bakit ngayon umiinom ka ng gano'n? Ito na nga yung time na kailangan niyang gamitin yun. Ang sinasabi, papaliwanag sa inyo, ganito kasi nangyari. Diba? Si Doc Willie Ong, much more, ginagawa niya, more on fruits. More on vegetable, exercise, more drink water. Diba? Kumbaga ginagawa niya, kasi ayaw niya hanggat maaari, uminom ka ng gamot. Dahil alam mo, ang epekto ng gamot ay pag tinamaan ka, mas mahirap. Doble ang sakit. Gusto niyo ba yung tumama sa kanyang sakit? Sino bang tao ang gustong alangan namang ilagan mo yung sakit na yun? Hindi naman pwede ilagan yun eh. Hindi, miski kayo. Hindi nyo alam. But, wag naman sana. Baka hindi nyo alam. Baka may sakit kayo na ganito.
Yung sa kanya, ginagawa niya yan, binibigyan niya ng payo. Ibig sabihin, hanggat maaari, madali natin gamutin yan. Kahit hindi tayo uminom ng gamot. Pero pag kailangan na ng gamot, sinasabi naman ni Doc Willie, pag kailangan na uminom ng gamot, kailangan nyo nang uminom. Diba? Ganun lang kasimple. Kaya ako, ang tanging pakiusap ko lang, huwag ninyo sana gawin ng basihan yung mga nagbabas kay Doc Willie. Maawa kayo kay Doc. Unang-una, marami siyang natulungan. Pangalawa, kailangan niya ng kakampi. At kailangan niya na maisama man lang siya sa dalangin o dasal. Nakakagulat ang bilis ng kanyang pagpayat. Alam niyo, minsan lang ako mag-live ulit dito sa YouTube. Kasi kaya ako dito nag-live sa YouTube. Mas marami ang mga masiraulong influencer dito na hinahanap puro kagaguhan. Oo. This time naman, sana maging seryoso naman po tayo. Pairalin natin yung pagkakristyano natin. Pairalin natin. Hindi yung pairalin mo rito yung makapagkomento ka lang masakit, makapagkomento ka ng hindi mo alam na nakakababa ng moral. At lalo, di ba sabi niya, nakuha ko to sa stress. Gaya na sinabi ko paulit-ulit, kung pa i-stress niya yung tao, sasabihin pa di wag siya magbasa ng Facebook. Gusto niya nga magbasa kasi gusto niya makakita ng mga positive na naalala siya, mas lumalakas ang loob niya. Kung sisingit pa kayo mga nagbabasa sa kanya, ano pa yun, di ba? Yun yung punto ko rito Kung talagang, wala namang siguro, kung galit kayo, gamitin nyo na lang yung pagkakristyano nyo. Diba? Alam nyo, may pinagdadaanan na yung tao. Kahit sabi mo galit ka sa kanya, galit ako sa'yo, pwede ba? Pairalin mo na lang sa utak mo at sa puso mo yung kristyano. Yung pagkakristyano mong tao. Diba? Huwag ka na lang magkomento. Diba? Ang masakit sa atin, yan ang sakit ng Pilipino. Aminin natin sa hindi tayo maasenso. Dahil sa ugali natin, alam mo tawag sa ugaling ganyan, makasarili. Makapuna. Kung makapuna, akala mo wagas. Pero pag sila ang nangangailangan, kung makahingi, wagas. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Beno, yan po ang aking komento. Pasensya na kayo at maiksi lang ang live ko. Ako po yung nakikiusap sa inyo, lalo na sa mga kaibigan kong volunteer, please pray kay Doc Willie Ong. Alam naman natin na hindi siya perpektong tao kahit doktor siya. Pero ang pinapayo niya ay talaga naman para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod si Papa Totre TV channel. At sana, kaisa ako. Marami nang nananawagan na higpitan ang social media. Especially sa YouTube at Facebook. Maging tayo. Ipairal naman natin yung minsan nga makikita mo sa Facebook, sa YouTube, pati yung pare, di ba? Ina-upload. Minsan yung pati yung mga hindi dapat i-upload, ina-upload. Alam niyo, hindi natin masisisi ang tao. May kasabihan nga, once na ikaw ay naging ugali mo na at dala-dala mo yan dahil nadala mo yan sa lahi ninyo, ay dadali mo habang buhay. Pero hindi po ako niniwala dyan. Pairalin mo, kahit sabi mong ugali nyo ng lahi nyo yan, pero pag pinairal mo ang puso mo na para umintindi at pairalin mo yung pagkakristyano mo at may takot sa Diyos, mapuputol yung sinasabi mong lahi na yan. Magandang araw, gabi, tanghali sa inyo o umaga. Ito po ang inyong lingkod si Papa Totre TV channel. Maraming salamat po. Ito po ang aking komento kay Doc Willie Ong. Doc Willie Ong, sana maging maayos. Alam ko mahirap po yung pinagdadaanan nyo. Pero nandito po kami
at handang sumuporta, manalangin. Isama ang inyong panalangin, ang inyong kalusugan. Dahil alam namin marami pa kayo matutunan. Maraming salamat po. Ito po ang inyong likod si Papa Totri TV channel. Sa muli po, nagpapasalamat ako. Paki-like and share at paki-hit na rin po yung notification bell. God bless. And God bless po sa atin lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.